Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga po breaking news, nagimbal ang Kamara Palasyo, alas ni Duterte nilabas, Richard Gomez nagkagulo na. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito, subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, sa thumbnail po natin, nagkagulo na, nabulabog na, winasak ang Quadcom Committee at Palasyo. Nako, sinong dapat? Yan pagsugpo sa droga at korupsyon. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin, no? At bibigyan ng komento. Kasi nga po ito, si PBBM. Sabi niya po never ties star the year. Ibig sabihin mas pinatibay pa, no? After Laos meet. Nako, mamaya bigyan po natin ng reaction yan. At ito pa, isang kernel ng AFP, mga kabayan. Si Colonel Harold Kabunok. Nagtanong po siya, trabaho ba ng militar ang pagsugpo sa droga at korupsyon sa gobyerno? Bakit? Nako sir, dapat ikaw pong mas nakakaalam niyan kasi ikaw po ang nasa military, di ba? Well, anyway, mamaya mga kabayan, bigyan po natin yan ng reaksyon. At ito pa, si Franz Castro. Nako, ito po ang kanyang sabi matapos revelasyon ni Garma. Ex-President Duterte dapat ng kasuhan. Nako, mamaya butatayin po natin itong si Representative Castro. Tumatakbo po itong senador pero alams na. So ito mga kabayan, simulan na po natin dito po kay President Bongbong Marcos Jr., no? Dahil nga po sa meeting nila, no? Sa Laos. Ito po, galing po ito sa Daily Tribune 9 hours ago mga kabayan. Through a collaboration with the Presidential Communications Office, no? PCO, Bureau of Communication Services, Daily Tribune presents the most significant activities of President Ferdinand Marcos Jr. In the past week to give the public a window into a chief's executive's effort to build a better future for them. No? Kaya nga nakuha nila itong never ties, no? Star the year after Laos meet. No, yan mga kabayan. Ang tanong, totoo kaya ito? Kung totoo kasi ito mga kabayan, makakakuha po tayo ng ebidensya or something that coming from the mainstream media na mayroon pong mga nag-invest dito po sa ating bansa. So wala pa po tayong nababalitaan ganun. Ano kaya yung basihan ni President Bongbong Marcos Jr. para masabi niyang yung pagkakaisa ng mga kapitbansa natin, no, ay naging mas matibay pa pagkatapos ng meeting nila, no, dito sa Laos mga kababayan. Ano sa palagay nyo? May basihan ba itong sinasabi nila or wala? Kasi ang Laos ay matinding alay po ito ng China. There are several articles, no, na mababasa natin patungkol po sa Laos at China na talagang mayroon po silang China taloy at saka Laos, di ba? They have started their ties, no? Kung yan lang naman ba, kung ito lang naman ang pagbabasihan natin, mas mas ang tawag ties, di ba? Diba ang ties sa Tagalog? Mas matibay pa ang kanilang samahan. Yan na lang, samahan. Kaysa po sa Pilipinas, no? Anong masasabi niyo dyan mga kabayan? Budol-budol ba na naman to? Nako, kayo talaga Daily Tribune. Kumusta naman? Ito na. Ito mga kababayan, isa pong kernel ng AFP, no? Na si Colonel Harold Kabunok. Ito po ang kanyang post sa kanyang official Facebook, no? Trabaho ba ng militar ang pagsugpo ng droga at korupsyon ng gobyerno? Bakit? Yan Teka lang, bibuild tayo.
Nakita nyo naman siguro yung pinost ni Ma'am Sas, no, na comment dito ni Colonel Harold. Sinasabi niya na may mga kababayan tayo, sabi niya may mga kababayan tayong inuudyukan ang military, no, na gumawa ng aksyon, parang ganun gumawa ng aksyon para masugpo ang droga at korupsyon sa gobyerno. Sabi niya pa sa katapusan ng kanyang comment, para daw ang pagsasabi ng ganito sa military ay nag-uudyok, no, ng isang kudita. Ang pagsugpo pala sa droga at korupsyon, mga kabayan, na sinasuggest ng taong bayan, no, isa ng kudita para sa isang kernel, no, na katulad ni Harold Kabunok. Mga karibin natin. Oy, sikat po ito Si Sir Harold Kabunok, sikat po yan. May YouTube din po ito, yung nakalimutan ko lang yung channel niya. Pero may channel po ito sa YouTube, meron po. So, ano bang gusto kong i-point out dito? Kasi dapat sinagot niya ito kasi nandiyan po siya sa military, di ba? Active pa po siya. Dapat sinasagot niya ito, hindi niya po binibitin yung taong bayan. Anong alam namin, no? Anong alam namin sa military works ninyo, di ba? Kaya tinatanong mo pa kami kung trabaho ba ng militar ang pagsugpo ng droga at korupsyon sa gobyerno. Bakit, no? O kung ako ang tinatanong mo, kung ako, for example, ako ang tinanong, masasabi ko lang siguro, depende po yan, no, sa presidente natin, no? Kasi yung presidente naman natin ngayon, there is no war on drugs. Bakit mo ipipilit yung military na makialam? Sinasabi na nga ng presidente na there is no war on drugs, di ba? Pero, kung sa panahon ni PRR dito, talagang meron po kayo. Trabaho nyo po ang pagsugpo sa droga at korupsyon. Or specifically dito sa droga, mga kababayan. Ito po, magpapakita po tayo ng ebidensya na kung saan, no? Teka lang. Sasagot sa isang katanungan dito, yung pagsugpo sa droga. Sa corruption, wala naman akong nakitang article, no, patungkol po dito sa military na nakialam sila about sa corruption. But sa droga po, mga kababayan, no, ito, Colonel Harold Kabunok, ito po yun Ang sagot ko po dyan sa tanong ninyo ay depende po yan sa presidente natin. Di ba? Kung ano po yung priority niya. Kasi nung nakarang administrasyon, naging priority po ang pagsugpo sa droga. Kaya lahat po ng departamento, lahat po ng agencies ay nakialam or nag-take part, no, dito sa pagsugpo ng droga. Ito po ang ating ebidensya, mga kabayan, mula po sa Reuters, no, February 19, 2017. Ito po sa panahon po ito ni dating Pangulong Duterte. Philippine Army to create task force to chase, no, big drug syndicates. Di ba? Klaro po. Trabaho rin niyo po. Trabaho po din niyo ang pagsugpo. Yan, chase, di ba? Pagsugpo, paghuli sa malalaking big syndicates. Di ba? Ito po ang sagot, di ba? Mula po ito sa Reuters, mga kabayan, world news, parang international news outlet ito, mga kababayan, no? Yan. Hindi ko na mabasahin yung title na lang. Klaro naman dito sa title pa lang, Philippine Army to create task force to chase big drug syndicates. Palakpakan po natin. Kasi hindi naman sinasagot hanging po yung ni Colonel Harold Kabunok, no? Hanging po yung kanyang post, no? Hindi niya po sinagot, linagyan niya pa ng bakit. Okay, parang tayo ang gusto niyang sumagot. Diba? Nawala naman tayo sa military. Well, anyway, dahil nga wala naman tayo sa military, ito na lang, yung balita na lang, maglabas na lang tayo or magpakita tayo ng mga articles na we're in. Nakikialam nga, sinusugpo po, diba? Ito, trabaho ba ng militar ang pagsugpo? Yes, ito po, Philippine Army to create task force to chase big drug syndicates, mga kabayan. Hindi lang po yan. Maroon pa po tayong papakita, isa pa. Local news naman, wherein Philippine News Agency. Government po ito October 15, 2017. AFP reaffirms support to government
anti-drug war. Yan mga kabayan. Suportado po ng militar, no? Muli nilang kinukumpirma, no? Na suportado nila ang gobyerno sa anti-drug war. Ano masasabi niyo dyan mga kabayan? Ang mga comment po dito, sabi po dito ni John Wukong, pag ganito ang thinking ng isang opisyal ng military, nako. Teka lang, bubuelta tayo. Sabi ni John Wukong, ewan ko kung ano to yung ano niya, kung pangalan niya ba talaga ito. Pero anyway, basahin na rin po natin yung kanyang komento. Pag ganito pala ang thinking ng isang opisyal ng military, nako po, bayan ko. Magkanya-kanya na tayo. Wala tayong mapapala. Mga takot din pala kayo kahit bumoses lang against corruption. Nako. People are calling you out as their last resort because your organization is still trusted by the majority. Tapos ganyan ka magtanong. You don't just defend our sovereignty but also #protect the people of the Philippines. Sa mga nanamantala, disappointing. Yun po, no? Mga negative po yung mga naging comment dito. Ito pa, ay nako. Ito, magandang umaga po, Colonel. Di po ba nasa oath ng AFP na defend our country, foreign man yan o domestic? Paano naman po kung compromise na po ang nasa government natin dahil sa sobra kalala ng korupsyon at pati ang PNP compromise na dahil sa impluwensyahan ng mga politikong tiwali. Nako, talamak na naman ang droga, ang krimen, di ba po? Di ba po tungkulin nyo na protektahan ang mamamayan, siguraduhin na ligtas sila? Di naman po lingid sa alaman ng bawat isa sa atin na ang nakataya po dito kinabukasan ng mga anak natin. Tama po ba nasabihin yun? Nako, dahil nga po ito dito sa post ni Colonel Harold Cabunok. Trabaho ba ng militar ang pagsugpo ng droga at korupsyon sa gobyerno? Bakit? Nako mga kabayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po sa palagay ninyo? Trabaho ba o hindi? Ang opinion ko po at ang masasabi ko po dyan, depende po yan sa presidente kung ano po ang priority, no, ng president. Kasi naman ang military mga kabayan, no, sabi nga sa isang comment, ano daw sila po ang pakikidigma talaga ang tungkulin nila doon sa mga armed groups or something na threat sa ating bansa. Pakikidigma. They are not into parang PDEA, di ba? Hindi po sila ganoon, hindi rin po sila police. Ang talagang ano nila daw ay pakikidigma. But kaya nga sabi ko kanina, depende siguro yan sa presidente. Kasi tingnan nyo mga balitang ito, no? Sa panahon po yan ni PRRD, yung mga balitang isinare ko kanina. Okay? Well, anyway, ano man po ang inyong reaction, i-comment na lang po. At eto na nga, nako, matapos revelasyon ni Garma, ex-President Duterte, dapat nang kasuhan, ayon po yan kay Representative Castro. Nako talaga si Castro, sumausaw na naman. Maybe, mga kababayan, Castro is part of the so-called stick to the plan. Kasi palaging sumasaw-saw Ano sa palagay niyo po mga kababayan dito kay Castro? Wag na po natin pag-usapan si Castro, baka marami pang mabudol nito. Gusto ko lang po i-share mga kababayan kasi para malaman din ng ating mga kababayan kung ano ba talaga si Castro. Okay? Para naman hindi nila iboto. Okay? At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan panoorin at bigyan ng komentong video ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit ilang beses pilit na siniraan at tila kaliwat kanang pangbabatikos ang gawin sa mga Duterte ng mga ilang mambabatas sa Kongreso
at ng kasalukuyang administrasyon ngayon. At kahit anong pilit niyong itago ang katotohanan ay tila walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos ang pananahimik, tila nagkalabasan na rin ng buong katotohanan. Ito ang nakakagulat. Actor, politician, dating mayor ng Ormoc at ngayon representative na si Richard Gomez. Tila binasag na rin ang katahimikan at matapang na nagsalita at tila tahasang pinatunayan at walang pagdadalawang isip na binasag ang buong katotohanan tungkol sa war on drugs umano ng dating Pangulong Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos tila pilit sabihing peke di umano ang drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga mambabatas ng House Quad Committee at Kerwin Espinosa tila nasampal ng katotohanan at tila tinamaan kay Richard Gomez. Matapang nananindigan ang veteran Filipino actor turned to politician at ngayon representative na si Richard Gomez at tila tahasang binasag ang katotohanan na lehitimo o totoo ang kampanyang kontra droga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanilang lugar mismo sa Leyte ang siyang buhay na patotoo na during Duterte's time ay bumaba ang kriminalidad at halos maubos umano ang adik sa Ormoc City. Tila di makapaniwala at tila nagulantang ang mga ilang buayang mambabatas ng isa-isang isiniwalat na mismo at nanindigan ng representative na si Richard Gomez na bumaba raw ang kriminalidad at halos maubos di umano ang adik sa Ormoc City at kung hindi raw dahil sa kampanyang kontra droga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay baka raw lalong lumala ang kriminalidad at droga sa nasabing lugar. Sa nangyaring pagdinig, matapang na tinawag na sinungaling ng former mayor ng Ormoc na ngayon representative na si Richard Gomez ang naging testimonya di umano ng self-proclaimed drug lord na si Kerwin Espinosa matapos sabihing hindi totoo di umano ang So yan mga kabayan, sino po ang dapat nating paniwalaan, no? Itong si Kerwin Espinosa na ikinulong dahil sa droga or itong si dating mayor, no? At ngayon ay Congressman Richard Gomez, no? Representative ng Ormoc City mga kabayan, na kung saan nagpatunay na talagang totoo itong war on drugs ni PRRD. Kaya dito bistadong-bistada na sila mga kabayan. Sa credibility pa lang, alangan naman mas paniwalaan pa nila itong ex-convict, sabagay ex-convict kasi nakulong na di ba? Itong sinasabi nilang drug lords, no? Na si Kerwin Espinosa na kung saan star witness, no? Dito sa war on drugs ni PRRD. Sino po ang dapat kapanipaniwalaan? Sino ang mayroong credibility to convince people, to convince the Filipino people na maniwala si Congressman Richard Gomez or si Kerwin Espinosa? Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaksyon, kritisismo or opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan. Maraming salamat po.